Magandang araw po. Nandito po ako ngayon sa PITX or Parañaque Integrated Terminal Exchange dito sa Barangay Tambo. So sa araw pong ito, mag-update po tayo ng mga biyahe papuntang Bicol, Batangas, Laguna. And then sama na rin po natin yung mga biyahe dito sa Metro Manila. So bago po tayo magpatuloy, paki-like and subscribe na lang po yung channel ko for support po. Papakita ko rin po sa video yung kabuuan ng terminal para maging guide nyo kung bago lang kayo dito sa lugar. Una po, ito yung south entrance, so hindi masyadong pinapasukan to. So ito yung the best na magandang puntahan kung nagmamadali kayo, kasi madalas pila po talaga. So ayan yung po yung may bus na yan, ayan po yung pinaka main entrance sa west. And then ito po yung sa kabila, main entrance din po yan, facing West Marina area po. Sa dulo po, yan po yung north entrance. So makikita nyo po yung paradaan ng mga jeep papuntang Divisoria via Mabini and Top Avenue, and then papuntang Baclaran. So ito yung layout po ng terminal, ground, second, and then yung third floor. So para makita nyo po ng maayos, post nyo na lang po muna kung napapanood nyo. So ito po yung sinasabi ko sa inyo, the best na magandang entrance, kasi hindi siya masyadong pasukan, so hindi masyadong pila. And then pagpasok niyo po dito, merong comfort room, and then convenience store, Alfamart, and then meron din po ditong bazaar area, so mga tindahan, mga pasalubong, and then may mga cellphone shop din po dito, and then may mga kainan din po. So ayan po, nakikita nyo. And then ito na po yung gate 5. Loading area po ito para sa mga modern jeepney papuntang Vito Cruz sa Manila via MOA po, sa Luton, and then sa Nichols, Pasay, sa Mia, and then South Mall, Las Piñas po. So dadaan po yan ng Bacoor. May mga iba pang modern jeepney po dito, so hindi lang masyado pang pamilyar. May additional road po sila. And then ito po yung gate 5. Harap po ito ng Jollibee mismo. So kung may kasama kayong mga bata habang naghihintay ng pasahero, so ito yung pwede nilang kainan habang naghihintay kayo ng pag-alis. Nakikita po nyo, ito po yung entrance sa bandang southwest area. So andito po yung information center, and then yung ticket booth number 4. So ginagamit ngayon yung booth na to para sa boarding, issuance ng boarding pass for Bicol bound passengers. Pero pwede rin po kayong mag-inquire dito about sa mga biyahe sa Bicol. Pero yung pagkuha po kasi ng ticket talaga, and then pag-book sa second floor po yun, sa booth number 1 sa may harap ng marina. So mamaya ipapakita ko po yun. So yan po yung information center. So madalas ito po yung ginagamit na entrance ng mga tao, and then madalas maraming pila din po dito. Andito naman po tayo sa gate 6. So itong loading area na to, nakalaan po ito para sa mga bus na biyaheng Cavite via Cavitex. So ang madadaanan pong bayan nito is Kawit, sa Gentry, and then sa Tansa, Naik hanggang Ternate po. So may biyahe din po dito ng Cavite City. So dadaan naman po siya ng Noveleta. So babagtasin niya po yung along Antero Soriano Highway. So dadaan po siya ng Robinson Place, Tehero. And then malapit po sa gate 6, halos harap po ito ng gate 6 at gate 7. Ito yung booth 5. So tabi po siya ng Goldilocks. So yung booth 5 ngayon naka-assign sa mga biyahero papuntang Batangas, tulad ng Nasugbo, Batangas City, Lemery, Lipa City, at saka San Juan. Sa Laguna naman, yung SRIT, yung Santa Rosa Integrated Terminal, and Santa Cruz. And sa tabi po lang po nito, andito po yung gate 7. So ito naman po para sa mga pasahero ng papuntang mga probinsya, Bicol, Batangas, Laguna.
Kung napapansin nyo po, marami po siyang tao kasi sa kagustuhan pong umuwi ng iba. So medyo nagluwag na yung restriction, so kaya dinadagsa na po yung terminal. Na-miss ko lang po, bali itong gate 7 loading area din po ito ng papuntang Quezon Province. Katulad po ng nabanggit ko, itong gate 7 para sa mga provincial buses. So banggitin ko na po yung mga operator na available dito sa terminal sa mga papuntang Bicol Province, Batangas, Laguna at saka Quezon Province. Unahin po natin yung Batangas. So yung Alps, ang biyahe po nila Lipa City. So meron din po silang Lipa City na dadaan naman ng Tanawan City, and then San Juan, and then sa Batangas City Fair. Sumunod po yung DLTV bus sa Batangas City Fair, and then Lemery. Jamliner po, and De La Rosa Liner, and then Ceres Gold Star. Lahat po yun may biyaheng Batangas City Fair. And then meron din pong St. Gabriel bus dito na papuntang Nasugbo via Kaibiyang Tunnel. So sa Naik po yung dadaan sa Ternate. Sunod po yung Laguna. So mga operator naman po dito is Jamliners papuntang Santa Rosa Integrated Terminal. And papunta naman pong Santa Cruz, Laguna yung DLTV bus and LLI Bus Company Inc. And then sumunod po yung Quezon Province. So sa Lucena City, Jamliner po. And then sa Ginayangan, Quezon, Barn. So hindi ako masyadong familiar dito. And then yung ANB Liner, may biyahe din po silang Ginayangan and Calawag, Quezon naman po. Biyaheng Bicol naman po tayo. So unang-una yung DLTV, may biyahe po sila ng papuntang Naga, Camarines Sur, and then Daet Camarines Norte, and then sa Legazpi City Albay, and then sa Sorsogon, Matnog and Bulan. And then sumunod po dito yung Raymond Transportation. So ang biyahe naman po niya papuntang Naga City sa Camarines Sur. Sumunod po yung JBH Transport, Pamarbas po ata to. So papunta naman siya ng Matnog, Sorsogon. And then yung St. Martha Lines, papunta rin pong Matnog, Sorsogon. And then Peltranco po, Tapaco City Albay, Peña Francia sa Naga City sa Camarines Sur. Superline sa Daet po sa, and then yung Legazpi St. Jude, papunta naman po siya ng Mira Catanduanes. And then yung Bubis Liner sa Tabaco City, and then yung Alps, Tabaco City and Legazpi City Albay. Sumunod po yung Kagsawa Bus Travel and Tours, papunta naman po siya ng Tabaco City, katulad din po ng Mark Aves Transit. Yung Sibraga Liner naman po, ang biyahe naman po nila sa boot po sa Albay is Tabaco and Legazpi City, and then sa Catanduanes din po. And then yung Daex Express, papunta pong Daet Camarines Norte. And then yung Ario Diaz Trans, papuntang Tabaco City Albay. And then last po yung Antonilla Line, papunta naman po siya ng Legazpi City. And then meron din po silang biyahe ng TV Albay. So po, discuss natin yung requirements bago po kayo makabiyahe sa papuntang, lalo na po papuntang Bicol. So yung mga papuntang Naga sa Camarines Sur, Daet Camarines Norte, sa Albay, Legazpi City and Tabaco City Albay. So valid ID lang po, then vaccine card if vaccinated po kayo. Kung hindi naman po, so kailangan nyo po ng antigen test or RT-PCR result. So yung bakunado naman po kayo, dapat pabiyahe po kayo after 14 days pagkatapos po ng second dose nyo. So kung nabakunahan po kayo ngayon ng second dose, maghintay pa po kayo ng 14 days bago po kayo bumiyahe. And then siyempre kailangan wala po kayong nararamdaman kasi para pasakayin po kayo ng bus. Yung papunta naman po ng Bulan at saka Matnog, Sorsogon, of course valid ID po. And then yung vaccine card kung vaccinated kayo. So kung antigen test, and then RT-PCR test kung wala naman po kayong bakuna pa. And then yung additional po yung letter of acceptance dun sa bayan na pupuntahan nyo po.
And then sa Catanduanes naman po, RT-PCR result, and then may kasama pa silang SPAS registration, and then of course yung valid ID po. So anytime po pwedeng magbago yung mga requirements dito. So bago po kayo bumiyahe or umuwi, mag-ask muna po kayo dun sa local government nyo kung meron pong mga karagdagang requirements para hindi po maantala yung pag-uwi nyo. And then sa Batangas and Quezon, Laguna, so normally pag vaccinated kayo dito okay na po, hindi naman po sila masyadong mahigpit. And then siyempre pag bata po, kailangan po ng guidance ng parents o mga nakakatanda. Kailangan din po nila ng antigen test. So parang may exemption po ata dito yung mga 2 years old pababa. So the best po is mag-inquire kayo dun sa bus company na sasakyan nyo. Sunod po, makikita nyo yung mga release schedule ng mga few companies na nag-release ng schedule nila for this month and for December. So ayan, makikita nyo po yan. And then the best po is tawagan nyo po sila o kontakin for definite schedule po, o and then yung mga requirements, kasi anytime po kasi pwedeng magbago, depends po kasi yun sa situation natin. So kung maghigpit, sigurado may mga pagbabago na naman sa mga schedule at saka requirements. Ito naman po, ticketing booth number 6. Nakalaan po ito sa mga biyahero papuntang Quezon Province, Lucena City, Calawag, and Ginayangan, Quezon po. Halos harap lang po ito ng gate 8. So hindi ko na ipakita yung gate 8 kasi gamit lang po siya sa mga shuttle buses. So ang susunod na po natin is yung gate 9, kung saan naka-assign para sa mga city buses. So ito na po yun. So yung gate 9 is for Monumento area, and then sa Quezon Avenue, Fairview, and then Alabang, and then yun lang po, sa dadaan po siya ng Las Piñas. Yung mga biyaheng monumento po, Quezon Avenue and Fairview, ang daan po niyan sa Top Avenue. So dyan po sila bumabaybay. Dito po sa harap ng gate 9, andito po yung entrance na bandang south, northwest area po. So, parang harap po ito ng marina. So madalas marami rin pong tao dito. Sunod po natin is yung gate 10, papunta naman, ito naman po yung naka-assign para sa mga city buses na dumadaan along EDSA. So ang tawag po nila dun is yung carousel buses. So ito na po yung gate 10. So ito yung naka-assign para sa mga carousel buses. So up to now libre pa po to. So kung dadaan kayo along EDSA hanggang Monumento po to. And then yung pong gilid na yun, yung north entrance po yun. So unti rin lang po ang dumadaan doon. And then andun po yung mga sakayan ng jeep papuntang Divisoria, and then Baclaran, yung pinakita ko po kanina. So after po nito, punta naman po tayo sa second floor. Dito na po tayo sa gate 4. So ito po ay katapat halos ng gate 10 sa pinaka ground floor. Akit lang po kayo ng escalator, and then makikita nyo na po to. Ito naman po, sakayan po ito papuntang Cavite, yung dadaan po ng Aguinaldo Highway, yung biyaheng Las Marinas, Trece Martires, and Tagaytay. Meron din pong biyahe dito ng papuntang General Mariano Alvarez or GMA. So dadaan naman po siya ng Molino, and then Molino Paliparan Road. Ang mga bayan binabagtas po ng Aguinaldo Highway is yung Imus, Bacoor, Las Marinas, Silang, and then Tagaytay. Kung direksyon naman po kayo ng Trece Martires, dadaanan nyo pa po yung General Trias, Cavite po. And then dito naman po sa gate 3, ito po yung babaan ng mga biyahero, mga galing probinsya. So kung pupunta kayo dito sa Manila, dito po kayo bababa ng mga bus sa second floor po, gate 3. Ito naman po yung gate 2. So ginagamit lang po ito sa parang pag unloading area ng mga, napapansin ko, mga OFW po. Ito naman po yung ticket booth 2. Sarado po siya ngayon, so hindi siya ginagamit.
And then ito katabi niya halos yung comfort room sa second floor. And then katabi siya ng Benz outlet. Ito po yung ticket booth 1. Halos harap lang po ito ng marina. So kung papunta po kayong Bicol, dito po kayo mag-inquire. And then may bagong release po yung PITX Facebook page nila regarding sa Visayas and Mindanao route. Kaya lang hindi masyadong detalyado yung pagkakalagay nila. So the best po is tawagan nyo po sila and then taas nyo po yung mga complete details. Malapit po dito is may another comfort room and then ATM center. Kung kailangan nyo ng extra cash, meron po dito sa malapit sa ticketing booth 1, second floor po. So sa ngayon yun lang po. Kung may mga na-miss man akong other details or may mga questions po kayo, comment nyo na lang po sa or ask nyo na lang po sa comment section and then we'll try na masagot po yun. So maraming salamat po at ingat po sa biyahe.